Hi guys, good morning. So welcome back to my channel, Lloyd's Earth. It's me again, Lloyd, na nagsasabing magsumikap ka para makamit mo ang iyong mga pangarap. Oh Yun. So, yeah. for today's video guys, ay kung napadaan ka sa ating YouTube channel, ay tamang-tama para sa iyo itong video na to. Kaya tapusin mo hanggang sa dulo. Huwag na po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click na rin ng notification bell button para lagi updated sa mga darating nating video. At para ganahan din tayong gumawa ng mga tutorial na ganito. At ayun na nga mga idol, no? Dapat tapusin mo ang video na to, sabi ko kanina, para matulungan kita sa sisimula ng inyong parisan. So, ang i-share natin ngayon mga idol ay yung ating costing ng ating pares rice. Kasi ito yung mabili sa ating parisan. So, i-share natin lahat ng gastos. So, magsisimula tayo sa 1 kilo muna para mas madali nating maintindihan. So, pinasimple natin yung tutorial para mas sundan ninyo. So, bago yan mga idol ay mag-intro muna tayo. So, una natin gagawin ay double check muna natin kung tama yung ating binili, kung tama yung kilo na binigay nila mga idol. Itong taba muna unahin natin. So, ito, 1 kilo. Kitang-kita naman sa ating kiluhan. So, nagkakahalaga siya ng 180 per kilo mga idol. At ito naman yung ating laman mga idol, 1 kilo din yung binili natin. So, double check natin. Meron kasi yung mga nagtitinda na hindi binibigay yung tama. So, nagkakahalaga din siya ng 380 per kilo dito sa amin. So, pag pinag-add natin yan, meron na tayong 560. Paklista na lang mga idol. So, dito na lang tayo sa pagpapakulo mga idol. Pagkatapos natin mahugasan ng mabuti at lalagyan natin ng konting asin. So, yung asin at paminta, kasali rin yan sa costing natin. At yung lalagyan din natin ng konting magic sarap at yung isang tatlong cloves ng bawang. Lahat yan mga idol ay magkakalaga ng 10 pesos lamang. So, i-add na lang natin sa karne kanina. So, dito sa ating pagpapakulo mga idol ay gagamit tayo ng used oil. So, mga dadagdag tayo at saka yung kuryente, yung blower mga idol. Magdadagdag tayo ng 10 pesos ulit mga idol. So, dito mga idol ay magpapakulo tayo. Papakulo natin tong laman at saka taba ng 25 minutes to 30 minutes. Depende yan sa tigas ng karne mga idol. Pag ganito, pag tumagos na yung tinidor mga idol, ayan, okay na yan. Yan mo makikita kung malambot na. O yan, ganyan ang ginagawa ko mga idol. Ayan, okay na yan. So, dito naman sa ating pagigisa mga idol, meron tayong anis na 10 pesos, sibuyas na 2 piraso 10 pesos, luya na 5 pesos at bawang 4 to 5 cloves na 6 pesos mga idol. So, meron ulit tayong gastusin na 31 pesos sa lahat yan mga idol. Ito na yung ating pinalamig na laman at taba mga idol. So, hihiwain na natin. Papakita rin natin kung gaano kalalaki yung hiwa natin mga idol. Kung gaano karami yung magagawa ng 1 kilong laman at taba. So, hiwain natin sa pagganito mga idol. So, ganito lang po yung hiwa natin mga idol. Square type po siya. Cube type po yung ating paghiwa ng karne ng baka. So, ayan. So, ganito lang po ang hiwa natin. So, depende na po sa inyo yan. Pero sa atin, yung katamtaman lang po na pag-serve. At hindi naman po lugi ang ating negosyo. At hindi rin po lugi yung ating customers. Yun po ang importante mga idol. Dapat inaalagaan natin sila, yung ating mga customer, mga idol. Ayan. So, mamaya papakita natin kung ano yung ilang gramo yung per serving natin. So, ituloy lang natin yung paghiwa mga idol. So, dito sa paghiwa natin sa taba mga idol, parehas lang din sa ating paghiwa doon sa laman. So, parehas lang sila ng hiwa.
kung gaano kalaki, parehas lang din yan. So, ayan mga idol. So, ito, hindi po mawawala yan sa ating pares rice at saka mami, yung taba. Ayan po yung nagpapasarap sa ating pares mga idol. So, ayan, nahiwa na rin natin. Susunod dito mga idol ay magigisa na tayo ng ating laman. Ayan, ito. Ayan, so sa ganitong hiwa mga idol, hindi rin lugi ang ating customer, hindi rin tayo lugi. So dapat pantay lang. Dito mga idol, magigisa na rin tayo. Lalagay lang ako ng konting mantika. So dito magdadagdag din tayo ng presyo ng mantika kahit piso o 2 pesos mga idol. At idadagdag na rin natin yung bayad ng gasol natin na gagamitin mga 15 pesos mga idol. Ayan, so igisa lang tayo ng kaunti. Saglit lang naman natin igisa to mga idol, mga 5 minutes to 10 minutes sa medium fire mga idol. So dito nga mga idol, kahit mag golden brown lang konti ang ating mga sibuyas, bawang at luya, at susunod na rin natin itong yung laman ng baka mga idol para sa ating paggigisa. Ayan, so tuloy lang natin ng paghalo. So dito sa bandang to mga idol, maglalagay na rin tayo ng mga pampalasa mga idol, gaya ng paminta. Unahin natin. So 1 teaspoon ng paminta mga idol, yung powdered. So nagkakahalaga ito ng 5 pesos mga idol. Maglalagay din tayo ng ginisa mix na 1 teaspoon, mga 10 pesos mga idol, o 8 pesos. So itong tubig libre lang naman yan mga idol kasi galing yan sa ating poso mga idol. Yan, maglalagay tayo ng 1 cup. At itong star anise kanina mga idol ay kasama na yan sa costing kanina, no? 10 pesos po yan. At ito rin yung ating 1/4 cup na soy sauce, mga nagkakalagay ito ng 5 pesos mga idol. At maglalagay din tayo ng 3 tablespoon na sugar, brown sugar po yung gamit natin mga idol. So nagkakahalaga po yan ng mga, sabihin na natin 5 pesos mga idol. Ayan. So dito mga idol, naggagastos tayo ng mga 40 pesos. Another 40 pesos idadagdag natin sa ating gastusin. Tuloy lang natin yung paghalo. So papakuluan natin ito ng 5 to 10 minutes ulit mga idol para sa nanonood talaga yung lasa. So tatakpan muna natin yan mga idol. Dito mga idol, pwede nyo i-screenshot yung ating yung costing, no? Pero mamaya bibigay ko lahat yung kung magkano lahat yung kabuuan ng gastos natin. So dito mga idol, mga 10 minutes na ang nakalipas. So okay na ito mga idol. So papatayin na natin yung apoy at papalamigin at magre-repack na tayo mamaya. So dadagdag na rin natin dito mga idol yung gagamitin nating plastic para sa pagre-repack. Ito kasi yung ginagawa ko mga idol kasi para mabilis lang ako mag-inventory, magbilang, no? Nagre-repack ako. So dito mga idol, mag-start na tayo mag-repack. So ang per grams po ng ating laman ay bumubuo siya ng 50 grams po. Ayan, yung another grams ay manggagaling dun sa ating taba. Ayan, so gaya na nakikita nyo mga idol, ay nire-repack ko na lahat yan para hindi tayo mahirapan mag-inventory. Dito mga idol, another 20 grams para sa taba po, para maging 70 grams po lahat yung ating servings ng pares, no? Plain pares po yan, no? 70 grams, yan po yung isang servings natin. So ilan kaya yung magagawa natin sa 1 kilo, no? So dito po mga idol ay nagbawas po ako ng 10 grams po per serving kasi masyadong madami, no? So ito pwede nyo i-adjust, pwede nyo pero itong 60 grams ay tamang-tama na po yan sa isang serving ng pares rice. Madami na yan guys. Ang serving yung nagawa natin sa 1 kilo. No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 servings yung isang kilong laman at yung taba. Yung taba guys ay meron pa naman na iwan sa isang kilo. So sabihin na nating mga 30 pesos yan. Ayan, so babawas natin sa 180. So yung laman natin ay nagkakahalaga ng 380 at yung laman ay yung taba natin ay 180. So magko-compute na tayo guys. Tatanong pala kayo bakit naka-repack, no? So dati kasi ang ginagawa ko guys ay yung tansya-tansya, yung tatakal lang na bilangin yung hiwa. Noon ako yung nagtitinda sa aking paresan, pero ngayon meron tayong tauhan, so kailangan natin mag-inventory at saka consistent yung takal. Kumbaga sa mga customers ay consistent dapat yung serving, walang sobra, walang kulang. Ayan, pare-parehas lahat yung serving natin. Ayan. So ito na yung kabuuan ng gastos natin guys. Yung taba, laman, pagpapakulo, electricity, use oil, huling timpla, plastic 1 kg bigas at labor yung 450, gas sa 20 pesos. Ayan, total po natin ay 1,166.38 pesos. Yan po yung ating puhunan. Ito pong 1 kg na bigas guys ay mga 26 cups po na takal ang kaya niyang gawin. So tamang-tama na po na pang pares natin yan sa ating pares rice, ano. So binebenta po natin yung pares rice natin ng 75 pesos. So ita-times mo natin yan sa 24, no. Natin kung ilan ang magkano yung kikitahin natin sa isang kilong laman at taba. So dito guys ay ita-times natin 24 servings yung bilang ng ating nagawa sa isang kilong laman at taba ay ita-times natin sa 75 pesos. So dito pwede nyong laruin, pwedeng 65 pesos, 75 pesos yung ating servings, no, per servings. So kakahalaga tayo ng 1.8. So gross po yan. So minus pa natin yung ating gastos guys, no, 1,166.38. So total profit po natin sa isang kilo ay 663.38. Sa profit po na ito ay may tauhan po kayo na isa. Ayan. So kung kayo po mismo magtitinda ay mas malaking tubo, mga idol. Ayan. So sa mga gustong magsimula ay tamang-tama sa inyo ang video na ito, mga idol. Ayan. So magsimula na kayo. At mahirap yung isang income lang, no, source of income sa panahon ngayon. So at sa mga gustong mag-business na rin ng paresan, ito yung tamang-tama yung video na to para sa iyo. So huwag na po kalimutang mag-subscribe sa atin at hit na rin ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga susunod nating video. Okay, see you next video guys. Salamat po sa panonood. Bye-bye.